Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng mga palayan at ilog, may isang batang lalaki na nagngangalang Tomas. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya. Ang kanyang ama ay isang magsasaka at ang kanyang ina naman ay nagtitinda ng gulay sa palengke. Bagamat kapos sa pera, busilak ang puso ni Tomas. Lagi niyang tinutulungan ang kanyang mga magulang at kilala siya sa baryo bilang masipag, magalang at mapagbigay. Ngunit minsan, napapaisip siya, bakit kaya ako ipinanganak ng mahirap? Paano kung mayaman ako? Baka mas madali ang buhay namin. Isang araw, habang naglalakad siya sa tabi ng ilog, napansin niya ang kakaibang kislap sa ilalim ng tubig. Lumuhod siya at sinubukan abutin iyon. Pag-ahon niya, nakita niya ang isang kutsarang gawa sa purong ginto. "Gintong kutsara!" bulalas niya. "Siguradong ito ay kayamanan!" Tuwang-tuwa si Tomas at agad itong dinala sa bahay. Ngunit nang hawakan ng kanyang ina ang kutsara, bigla itong kumislap at may lumabas na isang matandang diwata mula sa liwanag. "Salamat, Tomas," sabi ng diwata. "Ako ang tagapag-ingat ng gintong kutsara. Matagal na ako naghihintay ng taong may mabuting puso na makakakita nito. Sa iyong kabutihan, bibigyan kita ng gantimpala." Nagulat si Tomas. "Ano pong gantimpala, inang diwata?" "Ang kutsarang ito," paliwanag ng diwata, "ay may kapangyarihan. Bawat subo ng pagkain na kakainin gamit ito ay magdudulot ng kasaganaan. Ngunit tandaan mo, anak, ang kasaganaan ay hindi dapat gamitin para sa kasakiman." Pagkasabi niyon, nawala ang diwata at naiwan si Tomas na hawak ang gintong kutsara. Simula noon, tuwing kakain si Tomas gamit ang gintong kutsara, tila mas sumasarap ang kanilang pagkain. Lumago ang ani ng kanilang palayan, dumami ang kanilang mga paninda, at unti-unting umunlad ang kanilang buhay. Mula sa pagiging mahirap, naging isa sila sa mga iginagalang na pamilya sa baryo. Ngunit si Tomas, bagamat nagbago ang kanilang kalagayan, ay nanatiling mapagkumbaba. Tinutulungan niya ang mga kapitbahay na walang makain at palaging nagbibigay ng bigas sa mga nagugutom. Ngunit, hindi lahat ay natuwa. May isang mayamang mangangakal sa baryo na nagngangalang Don Ernesto na naiinggit kay Tomas. "Bakit mas maunlad na siya ngayon? Hindi maaari. Kailangan kong malaman ang kanyang sikreto." Isang gabi, palihim na pumasok si Don Ernesto sa bahay ni Tomas. Nakita niya ang gintong kutsara sa hapag at agad itong kinuha. Kinabukasan, ginamit ni Don Ernesto ang gintong kutsara sa kanyang pagkain, ngunit imbes na kasaganaan, kamalasan ang dumating. Nalason ang kanyang pagkain, nalugi ang kanyang negosyo at nagkasakit siya. Napagtanto na niya na ang gintong kutsara ay hindi basta-basta kayamanan. Ito ay biyaya lamang para sa may pusong busilak. Sa labis na hiya, ibinalik niya ito kay Tomas. Habang iniaabot ni Don Ernesto ang kutsara, muling lumitaw ang diwata. "Ngayon, nakita ko na kung sino ang karapat-dapat sa kayamanang ito. Tomas, dahil ginamit mo ang kayamanan sa kabutihan, mananatili kang pinagpala. Don Ernesto, huwag mong kalimutan, ang tunay na yaman ay hindi ginto, kundi kabutihang asal." Pagkasabi niyon, kumislap muli ang gintong kutsara at naging karaniwang kutsara na lamang. Ngunit sa puso ni Tomas, alam niyang hindi na siya kailangan pang maghangad pa ng ginto dahil ang kanyang pamilya at kabutihan ay higit pa sa anumang kayamanan. Aral ng kwento: ang kayamanan ay dapat gamitin sa kabutihan, hindi sa kasakiman. Ang tunay na yaman ay nasa puso, hindi sa ginto o pera. Ang kabutihan ay laging may gantimpala,
kahit hindi agad nakikita.